Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Alam mo, partner sa buhay, no? Kanya-kanya talaga tayo ng POV. May feeling tayo minsan na tayo lang ang tama. Yes. Na parang, pero minsan ikaw pala yung mali. Oo, ikaw pala yung mali. Or akala mo what you're doing is the only right thing to do. Yung pala may iba pa palang ways para gawin yan. Yes. Akala mo lang tama, pero hindi. Mali. Yan ang tema ng ating kwento na may wagang Burnay for today. Abangan. Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Tony, 40 years old at tambalanista since 2009. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay hindi yung pangkaraniwan kong naririnig sa Mahiwagang Burnay. Hindi siya kwento ng pag-ibig. Hindi kwento ng iniwan ng karelasyon. Hindi kwento ng niloko ng minamahal. Ang kwento ko ay kwento ng paghihinagpis ng isang kapamilya na nakakaramdam ng pagkabaliwala mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Alam nyo kasi, Tambalan, buong buhay ko kasama ang pamilya ko sa bawat plano ko. Nung nag-OFW ako, plinano ko na ipatapos ang bahay ng mga magulang ko. Kasama din sa plano ko na pauwi na ang nanay ko na OFW din para hindi na mahirapan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pinlano ko din na magbigay ng suportang pinansyal sa mga pamangkin ko na nag-aaral. Ang ikinalulungkot ko, kailanman na hindi ko narinig na kasama ako sa plano ng pamilya ko. Ang nanay halimbawa, plano niyang paggawa ng bahay yung bunso at yung panganay namin. Akong middle child, nakalimutan na. Kapag nawawalan sila ng trabaho, bigay agad ng allowance ang nanay ko. Samantalang pag ako ang walang trabaho, hindi man lang ako matanong kung may panggastos pa ba ako. Buti na lang, may ipon ako. Bago ako mag-take ng board exam, wala man lang silang good luck message. Nung nakapasa ako, wala man lang congratulations. Sa halip, ang tanong, saan daw ako manlilibre? Inggit na inggit ako sa reaction videos ng pamilya ng mga pumapasa sa board exam na napapanood ko. Parang ang saya-saya ng pamilya nila para sa kanila. Yung iba nga may patarpaulin pa para ipakitang proud sila. Samantalang yung pamilya ko, walang reaksyon. Siguro para sa iba ang babaw lang nito. Pero para sa akin, big deal talaga siya. Nalulungkot ako kasi ramdam ko na naaalala lang nila ako kapag may kailangan sila sa akin. Tambalan, bakit po kaya ganun? Paano ko din kaya aalisin itong lungkot sa puso ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Tony. Hi, Tony! Yan,
yan. Halatang 40 yung Tony. Charot. medyo edaran talaga yung Tony. Anyways, ang title kasi ng kwento na Mahiwagang Burnay ay KSP. Ayan, kulang sa pansin. Merong mga pagkakataon na dun sa kwento mo, Tony, na iniisip ko kaya yung iba yung inaasikaso. Kasi sila yung mas nangangailangan. Alam nilang okay ka lang. Parang ganon. Wala lang, para lang for example, meron akong isang kakilala. Yung kanyang anak ay 3. Dun sa 3 anak, merong isa doon na nagkasakit. Tapos nung nagkasakit, naging mahina na talagang resistensya. Kailangan talaga laging subaybayan yung kinakain, laging sisiguraduhin na hindi mapapawisan, 'di ba? Yung mga ganon na humina ang immune system, so medyo extra care ang kailangan. So dumating sa point na yung 2 kapatid nagsiselos na doon sa mahina ang immune system. Kasi ang point nila, anak din naman kami. Bakit hinahayaan kaming pawisan? Bakit okay lang kahit hindi kami makakain ng masusustansya o tama sa oras? Pero pinaliwanag sa kanila nung kaibigan ko na magulang nila na kasi sa inyong 3, itong kapatid niyong ito, yung kakaiba. Kapag pinabayaan siya, kahit isang beses, manghihina siya. At pag nanghina siya, may posibilidad na kunin na siya. Sumakabilang buhay na. Yun yung kaya extra care yung binibigay sa kanya. Kasi nga, may ganun siyang kondisyon. Yun, parang ganun. So, dun sa mga part na, bakit kapag ikaw kulang ka sa, wala kang panggastos, hindi ka tinatanong, ganun, samantalang ganyan, blah, blah, blah. Kasi diba ikaw nga yung medyo nakaluluwag-luwag. So, yun lang yung nakikita ko Hindi ko sinasabing tropa ko yung nanay mo, kaya... Inuman ni Nicole kagabi, hindi mo ba alam? Oo, nasplok niya na. Bago mo nasplok sa akin ang nanay mo. So alam na niya, correct. Pinagdadaanan mo. Oo, totoo. Hindi naman sa ganon. Hindi ko tropa yung nanay mo. Wala rin binayaran yung nanay mo sa akin para siya yung kampihan ko. Hindi ko rin siya kinakampihan. Minsan lang kasi kapag nasa loob tayo ng sitwasyon, hindi natin masyado naiintindihan. Pero kapag yun, wala lang. Yun lang yung agad na nag-trigger sa utak ko na naalala ko nga yung kaibigan ko na ganyan. Super selos talaga yung mga kapatid. Ganon. Kasi bakit parang laging lahat ng gusto pati. Kaya lang kasi yun nga, delikado yung buhay Very fragile siya. As in, para siyang nakatungtong sa itlog. Ganon ka-fragile. Na pag nagkamali, partner, mababasag yung itlog. Ganon. Isipin mo yun, ganon ka-fragile. So, syempre. Itlog ng para alam naming lahat. Ng ostrich. Nakakainis. Pinatulan talaga natin nakatungtong siya sa ito. Nakakainis. Hindi, 'di ba? 'Di ba may idiomatic expression kasi sa English 'yun, 'di ba? Oh. It's like stepping on eggshells. Parang gano'n, ibig sabihin sobrang fragile. Ng ostrich ng ostrich, 'di ba? So, kasi bakit fragile? Hello, ang ostrich po, kailan ka nakakita ng itlog ng ostrich? Bira lang. So pag nabasag pa yan, di ba? Yun lang yun. Hindi, pero di ba, parang ganon. So ganon yung, na pag inintindi mo, yung 2 matibay, ang tibay pa sa, kung yung kapatid nila parang nakatungtong sa itlog ng ostrich. Yung 2 kapatid, kasing tibay ng kalabaw. Di ba? Lahat naman sila animals di ba? Pero ibig sabihin, between the 3 of them, yung talagang delikado na kailangang pagtuunan ng pansin, yung sakitin. Na hindi naman ibig sabihin na hindi niya mahal yung 2. And sabi ni, anong pangalan? Tony. Sino naman si Trisha? Sino naman si Trisha? Kasi? Yung pangalan ba ng ostrich na nakilala mo yan? Sabi ni Trisha the ostrich. Ano daw? Diba? Sabi ni Tony. Sabi ni Tony, hindi naman ako sakitin Hindi ka nga sakitin pero ikaw yung may trabaho. Ikaw yung OFW na kahit papaano medyo, 'di ba? Tingnan mo, sabi mo kasi ang dami mong plano sa pamilya. 'Di ba? Para magplano ka na makapagpatayo ng bahay at kung ano-ano pa, ibig sabihin yung sweldo mo din diyan hindi naman konti lang.
'Di ba? Kasi kung ako partner, kung konti lang yung sweldo ko, 'di ba? Hindi ko na masyadong iniisip yung mga malalaki. Mga pang araw-araw lang. Mga pang hanggang next week lang, hanggang bukas. Ganun lang intindihin ko. Hindi ko intindihin yung pagpapalaki ng bahay kasi wala naman ako income to begin with, 'di ba? Sabi ko nga partner, bakit ako nagsa-samgyup? Kasi yung samgyup afford ko, yung bayat lupa hindi. Samgyup kaya kong bilhin. Bakit ako araw-araw nagme-milk tea? Kasi milk tea kaya kong bilhin. 'Di ba? Bayat lupa hindi. So yun yung sinasabi ko, partner, na parang feeling ko kaya ganun, Tony. Kaya siguro ganyan. Ngayon, dun sa part na naghahanap ka ng atensyon, papaano ba, ganyan, ang tanong, na-i-express mo na ba yan? Kasi baka naman sa amin mo lang sinumbong. 'Di ba baka may paliwanag na mas makakapagpaliwanag nito yung family members mo. Parang yun nga sa kaibigan ko. Nung naipaliwanag na maigi, saka naintindihan. Tama. Ang hirap sa'yo, sa amin mo muna chinismis. Yan tayo Yan tayo, chinismis muna Mas sa iba. Nauna pang, di ba, malaman ng ibang tao kaysa Yung problema. sa taong concerned Sa True Lily. Diba? Ako, ganun. agree ako doon. Hindi namin kinakampihan. Of course, what you feel is valid. Valid. It's a Valid naman. emotion. Correct. Lalo pa malungkot ka dyan sa ibang bansa. Oo, na makaramdam ng ganyan. Yung title ng letter is KFC. KFC. Gutom na po kasi kami. Pa-famous bowl naman kayo dyan. Baka naman may... Alam, parang gusto ko tuloy mag-famous bowl. Ayan. No, anyways. Title letter ay KFC. KFC. Ay, KSP. Pero ako, mas naramdaman ko yung self-pity. Naawa ka sa sarili mo. And pangalawa, nag-overthink ka na ngayon. Ngayon, ako, naniniwala ako na yung parents mo, wala silang masamang intensyon. Feeling ko rin wala silang hindi magandang intensyon sa'yo. Nako, nag-inom din kayo ng tatay ni Tony, no? Nagsama-sama kami, may birthday, nag-video pa nga kami kagabi. Kaya kami puyat-puyat ngayon. True, kaya nasplok na sa amin yung Tony, charot. Ako naniniwala ako, ang mga magulang kasi ganun eh. Wala silang masamang intensyon sa anak. Wala silang intensyon sa family members nila. Nakikitaan mo lang ng hindi maganda kasi yun yung gusto mong tingnan. Yes. Minsan ganun tayo eh. Nakikita mo yung napapakinabangan ng mga kapatid mo kasi yun yung gusto mong tingnan. Try mo ding tingnan yung sayo. Meron din. Tingnan mo, generally you're A-okay. Diba? Hindi ka pinabayaan ng mga magulang mo. That fact, na malaman mong hindi ka pinabayaan ng mga magulang mo, bagay na hindi mo ikasasama ng loob eh. Di ba, hindi napag-aral ka naman, nakapag-board exam ka pa nga eh. True. Di ba, yung support na binigay sa ng mga magulang mo, nandun hindi mo siya piniling tingnan. Kasi mas tiningnan mo yung nangyayari sa kapatid mo. Maraming ganyan sa ating mga tao na mas nakikita natin yung nangyayaring mabuti sa iba kaysa sa nangyayaring mabuti sa sarili natin. Sabi siguro ni Tony, edi ako na masama. Edi sila na. Hindi, pero kasi, ano lang to, parang Tony hindi ka namin parang, we're not ganging up on you, hindi ka namin pinagtutulungan. Ang sa amin lang, merong ibang POV na pwede mong tingnan. Yes, kasi yun nga tama yung sinabi ni partner, maaaring yun ang thinking ng magulang mo, mas nangangailangan yung iba mong kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka nila mahal. Hindi ka nila mahal o hindi ka wala na silang pakialam sa'yo. Meron. Diba? Mas may ibang tao lang nangangailangan. For example, ako naman kanina habang kinikwento mo yung sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo, inisip ko naman sa aso. Minsan may ganun eh. Diba? Kunyari, nagpapakain ako ng aso sa labas. Hahanapin ko yung pinakapayat. Totoo. Tama. Totoo kasi yun. Kasi alam ko siya nangangailangan ng correct. Tama yan. Hindi ba ganun? Pag halimbawa may... Tapos lumapit yung apat, nakita ko yung pinakapayat. Doon, yun yung uunahin mo. Siya yung dadamihan ko ng damak. Tama. Siya yung sasalinan ko ng agad-agad na tubig. May milk siya. Diba? Magselos na kayong lahat pero kailangan nito dahil may malnutrition ang problema nito. Mas nangangailangan siya ng nourishment kumpara doon sa mga kapatid niya na malalaki na. Na matataba. So inuna ko muna yung payat na payat at alam kong gutom na gutom. Truly. Bago ko pinakain yung
tatlong malalakas at malalaki na. Correct. Kapatid din niya. Na hindi, sa madaling salita, hindi mo naman ikamamatay. Hindi mo rin Yes. ikagugutom ng husto. Correct. Inuna lang talaga yung mas higit na nangangailangan. Correct. At hindi ibig sabihin nun, favorite ko yung nauna. Yes. Kasi alam ng magulang mo, nakikita ng mga magulang mo, lalo't higit ramdam nila yung pangangailangan ng mga kapatid mong yun. Correct. So, in other words, wag ka nang maawa sa sarili mo, wag kang mag-self-pity, wag mong isipin na may favoritism or kung ano mang hindi magandang intensyon yung magulang mo, walang ganun. Correct. Diba yung katotohanan lang, ito lang, lagay mo lang sa sa isip mo, never kang pinabayaan ng mga magulang mo. At yung katotohanan na yon, dapat na bagay na dapat mong ipagpasalamat. At saka alam mo, hindi naman din kasi sa totoo lang, 'di ba? Ito na naman yung tinitingnan mo yung blessing ng ibang tao. Bakit? Naiinggit ka dun sa ibang tao na kapag ka board exam, may reaction video na ganon. Nakakaiyak talaga yun, nakakaantig ng damdamin. Gustong-gusto ko rin nakakanood ng ganyan na reaction video na yung magulang yung talagang umaatungal sa pag-iyak, 'di ba? Hindi lang basta iyak, atungal talaga, ganon. Gets natin yun Pero kasi hindi lahat ng tao OA. May mga ibang nonchalant. 'Di ba? Totoo. Sa isang kainan. Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. Meron dyan na kahit nasasarapan na siya dun sa pagkain, nanamnamin niya lang. Hindi niya i-express, hindi niya sasabihin, hayop, ang sarap naman neto. Sino nagluto neto? Diba? Grabe, pengi namang recipe. May gano'n na OA Diba? Pero merong mga iba na sarap siya dun sa ulam. Pare-parehas naman silang kumain dun sa buffet. Tumatango lang. Sarap, di ba? Truly, oo. Di ba? Masarap. Naging duwende bigla. Correct. Will not react at all. Oo, correct. Di ba? So, maaaring yung magulang mo, ganun sila. Yes. Hindi sila ma-react, ganun. Pero hindi naman ibig sabihin ito, at hindi sila mahihain sila, ayaw nila may patarpulin sa labas. Di ba? Kahit proud naman yan sila sa inyo. Kaya lang, yung karakter nila baka hindi ganun. Yun lang yung tinitingnan namin para lang hindi lang laging sumama yung loob mo. Yes. And dun sa part, Tony, na paano maibsan ng kalukutan, kailangan pa bang i-memorize? Basic, saan ka ba? Punta kami, padala ka lang pamasahe. Kami na bahala sa'yo. Basta libre mo lahat ng gastos. Sa True Lalo. Sa pagkain. Correct, di ba? Sa sine. Correct, Gusto mo mag-beach tayo. Hanap ka ng ibang pagkakaabalahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ganun. Kasi totoo yun Parang, di ba, even in as much as parents would like to be fair, gusto naman talaga nila yan maging fair sa mga anak, magpantay-pantay. Meron siyang paminsan na mas extra yung care sa kanya. Di ba, parang ganun. Ako, I would say, partner, nung nagkasakit si Princess, hindi ko sinasabing parang nag-iba, pero hindi mas care, pero yung careful ka talaga sa kanya in other ways. Tapos yung anak ko na isa na parang feeling ko medyo mahina yung baga, si Prince. So, siya yung may mga malalaking mga asthma kinemelatic na bago pa nauso yung mga purifier sa kanya, binili yun para sa kanya. Parang ganon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na mahal yung isa. Yung isa asmahin Totoo. Diba? Yun yung parang nakita namin. Pasensya ka na, Tony, kung hindi ka namin parang kinampihan or baka feeling mo ito ay isang bagay na tawag dito, di mahalaga or hindi mahalaga yung mga nararamdaman mo. Hindi sa ganun. Talagang sadyang valid yung emotion. Oo. Sadyang talagang meron lang ganitong POV and it's the truth. Yes. Maging grateful ka pa rin. Yun nga basta yung buhay ka ngayon, nakapag-aral ka, alam mo namang hindi ka naman sinaktan ng mga magulang mo at hindi ka pinalayas. Di ba walang sinabing hindi ka namin paborito lumayas ka sa bahay nito at ayaw namin makita ang pagmumukha mo. Kung wala namang ganun, then walang masamang intention talaga yung mga magulang mo. And feeling namin yun talaga yun. Never nagkaroon ng pangit na intention ang mga magulang mo sa'yo. Nakaramdam ka lang ng ganyan kasi nakita mo
ginusto mong tingnan yung nangyayari sa mga kapatid mo. Yes. Another example, yung asmahin, bigla ko lang na-connect. Kunyari, yung anak ko, yung isa pawisin, yung isa hindi. Twins yun Yes. twins. So makikita mo talaga, kunyari ikaw nasa labas, grabe naman ang inaasikaso niya lang yung isa. Yung isa lang yung nilagyan niya yung towel. Kasi alam ko, Na yung isa, mana sa'yo, partner. Oo, siya yung pawisin, siya yung baskilin. so yung isa hindi talaga pawisin. Pareho naman sila ng ginawang activity, pareho naman sila ng galawan, tumakbo naman pareho. Pero yung isa talagang nalilimahid sa pawis. So kung hindi mo alam yung ganong klase ng kwento, for example, tapos nakita mo lang from outside, grabe, mas paborito niya talaga yung isa. Kasi lagi niyang pinilalagyan ng towel sa likod at yung isa hindi. Kasi alam ko sa sarili ko, bilang magulang, na siya yung nangangailangan ng Correct. ng punas pawis. Yung isa, wala talaga. Walang pawis. So parang ganon. So kung ikaw naman, kunyari kapag grabe, si daddy talaga, laging isa inaasikaso, nilalagyan ng towel sa likod. Kasi alam nung daddy na yung isa yung nangangailangan ng towel. True. So, gano'n. Totoo. So, maraming ganong instances. At bawat kapatid kasi ay iba-iba. Hindi porke magkakapatid kayo, pare-parehas kayo ng ugali, ng health. Hindi, iba-iba talaga eh. Meron ngang bakit minsan sa magkakapatid, hindi lahat may tutor. Hindi lahat may tutor, yung isa lang. Kasi doon sa magkakapatid, yung isa talaga medyo mahina. Hindi, nakakatawa, nakaka-lurky mang isipin, no? Pero, siya yung kailangan talaga ng extra care eh. Kaya nga, ito magandang usapan natin sa podcast, partner. Kasi yun yung mga minsan, katulad nga ng na-mention mo kanina, partner, no, na pinipili mong makita yung sa iba. Na aso. Oo. Pero ibig sabihin, yung sabi mo kanina, partner, na pinipili mong makita yung blessings na iba, yung nangyari sa iba versus yung nangyayari sa'yo. May ganun kasi tayo. Bakit siya ganun? Bakit ako ganito lang? Bakit siya mas madami yung kanya? Bakit sa akin ganito? Diba? Kawawa ka. Deprived ka of so many things. Correct. Pero alam mo, feeling ko, makaka-relate talaga tayo dito sa mga magkakapatid eh. Bakit kapag ka lumalabas, ang laging nasusunod kung saan kakain, si ganito. Yung kapatid mong yan yung may allergy. 'Di ba kayo naman kahit anong pakain sa inyo okay lang. 'Di ba? Kahit panis nga hindi sasakit yung tiyan niyo eh. Samantalang yung kapatid ninyo, kung may ganun kasi nga, may ganun akong kaibigan, partner eh. Hindi niya naamoy niya lang yung shrimp sa pansit ha. Kahit wala yung mismong shrimp sa pansit, nahalo lang habang niluluto, nag-allergy siya. So ngayon, kapag kumakain, talagang tinatanong muna, kumbaga, ang consideration talaga ay kung may hipon or kung may hipon. So, kung ano yung pwedeng kainin, dun lang sila kumakain. Bakit, partner? Kasi pag nag-allergy siya, partner, nagsisikip yung kanyang air. Ang kanya, sasabihin ko sana puwerta. Charot. Basta may nagsisikip. May nagsisikip. Hindi, nagsisikip yung kanyang air supply. Tapos basta nagsisikip na nagiging dahilan para ma-ER. Yun nga, yung mga kapatid niya, kahit nga anong kainin, kahit nga tumira ng panis, 'di ba? Kahit kumakagat-kagat na sa dila yung salad, hindi man lang kahit gusto nga nila ma-ER, hindi sila ma-ER, ganun katibay yung sikmura eh. So, kahit saan sila pwede. Parang ganun. Yun yung sinasabi natin. Ano lang talaga. Pero maganda din yung example mo tungkol dun sa mga pusa. Nung isang araw, napunta ako sa aso. Kasi yung isang araw, partner, pusa naman yung nakita ko. Hindi ako mahilig magpakain ng mga stray na cats and dogs. Hindi ko siya gawain. Pero kapag nakakakita ako ng isang lugar na may mga stray cats or dogs, ganyan na, nagigauge ko dun sa lugar na yon kung napapakain sila na maigi or naalagaan sila, depende dun sa nila, sa pangangatawan. So dun sa pinuntahan kong school nung isang araw, partner, ang tataba ng pusa. Kasi talagang nakahilata talaga. Yung nakahilata. Tamad na nila. So kasi true. Busog na busog sila. So ako parang okay, so alagang-alaga sila, 'di ba? Na kung may makakita ako ng tao na tagabigay ng mga food sa mga hindi ko sasabihin na pumunta doon. Punta ka doon, may mga pusa doon, hindi.
Basic na sa akin yung punta ka dun sa kabila, malnourished yung mga pusa dun. Correct. Ganun. Pero hindi naman ibig sabihin no, na wala kang pagmamahal sa pusa or hindi mo sila trip o gusto mo silang palayasin o gusto mo silang paalisin. Sadyang mataba na sila so hindi na nila kailangan ng pagkain. Correct. Oo. Ko at some point in our lives, dadaan talaga tayo sa ganyang klase ng stage na parang selos, we compare inggit, our status sa status ng ibang tao. Kumbaga sa blessings nila kumpara sa blessings. Tama. Darating talaga sa point na ganyan. Pero ma-realize mo din in time na ay kaya naman pala, may rason naman pala. Yes. For example, ako naalala ko nung maliliit kami. Meron kaming pinsan na feeling namin, ganun yung same emosyon na feeling namin mas paborito siya kesa sa inyo lahat. Sa amin. So, ang ginagawa, inaaway talaga namin yung pinsan namin na yun. Parang lagi naming pinagtutulungan. Kasi may pakiramdam kami na paborito siya. So, kunyari, bakit siya yung binilhan ng damit? Marami kaming magpipinsan. Bakit laging siya? Pag may pasalubong, bakit siya yung may pasalubong? Kami walang pasalubong. Isa lang malinaw nun, kasi yung pinsan namin yun, ulila na pala. So wala talagang magulang. Never niya ma-experience na makareceive ng pasalubong. Never niya makareceive na ibili ng something. Unless may mag-initiate. Kami anytime pwede. Oo, correct. At may mga magulang kayo na pwedeng takbuhan anytime. Buhay pa yung mga magulang namin. Nung malalaki na kami, saka namin na-realize, oo nga no, parang hindi pala dapat tayo nainggit sa kanya nung panahon yun. Kasi mas deprived pala siya. Kung tutuusin. Kumpara sa atin na parang anytime lumambing ka lang sa mga magulang mo, ibibigay lahat. Samantalang siya, kanino siya lalambing? Yeah. Unless may mag-initiate nga ng mga tita. So may mga ganong story na minsan hindi natin nakikita. Ang nakita lang natin, binigyan kasi ng pasalubong. Diba? Buti pa siya, may bago na naman. Yes. Yung isang tita, siya na naman yung binigyan, di ba? Yung pinsan mo na yun, partner, pag umuwi sa bahay, di ba? Malungkot. Ano ba naman yung isang t-shirt na binigay nung tita? 'Di ba? Ano ba naman yung bagong sapatos na binigay ng isang tito? Totoo 'yun. 'Di ba? Ganon. So, para hindi sumama yung pakiramdam mo. Hindi ka pinabayaan ng mga magulang. Hindi. Yun lang 'yun. Unless sinabi talaga nila sa'yo na hindi ka namin mahal. May middle child ka, may middle child syndrome, ganun. O kaya na namin sa'yo. in-express niya. Yung mukha mo. Correct. Pag ganun talaga, obvious na yun. Obvious na talaga yun. Pero hindi Tsaka yun nga, babalik ako dun sa question na, have you expressed your feelings? 'Di ba sa magulang mo? Correct. 'Di ba? Kasi pag na-express mo yung feelings mo dun sa taong involved, mas mas magiging malinaw ang lahat. Recently nangyari sa akin yan, partner Sa halip na sa ibang tao ko i-direct yung parang may ibang tao pang sumausaw. Ang ginawa ko, nag-message ako direkta dun sa taong involved. At dahil nag-message ako dun sa taong involved na direkta niya rin akong sinagot. At direkta kaming nagkausap at naging maayos ang lahat. Yes. 'Di ba? So yun lang. We appreciate na Tony na shinare mo sa amin yung kwento mo, pero syempre sana na-share mo na din ito sa mga magulang mo at mga kapatid mo bago sa amin. Kung hindi pa, ito na. This is your reminder, 'di ba, na kami ay tambalan na napapakinggan mo lang sa podcast as a radio at hindi kami yung parents mo. Mukha lang kami magulang, yes. Magulang talaga. Yes, ganon. Pero hindi kami yung parents mo. Ganon. So sila yung dapat mong talagang isipin at atupagin. Don't feel bad. Naniniwala siguro yung parents mo na you are stronger. Yes, may ganun correct. You are wiser. You are level-headed than your Baka yung panganay at bunso may something sa kanila, 'di ba? At least wala kang something, 'di ba? Kung ano man yung something na yun. Kung ano man yung something na yun. Yes, 'di ba? Ayaw naman namin mag-judge ng family, 'di ba? Pero may something sila, ikaw wala kang something, wala kang issue. Correct. So they feel like you can handle everything. Correct. Yun nga lang, kailangan nilang malaman na hindi pala. Na naghihimutok na pala yung puso mo, na nalulungkot ka pala sa ganung setup. So then, I feel like gagawan niya ng
gagawan na nila ng paraan yan na, yung ano naman, si Tony naman din, baka magtampururot na naman yan. Kaya kailangan mong sabihin yun sa magulang. Yes. Pili ko kailangan mo lang ng reassurance. Or, ang isa pa dito, partner, bukod sa kakausapin mo sila at magkaroon ng reassurance, baka kailangan mo rin ibang outlet. Pwede Baka din sobrang tindi ng pagod mo sa pagtatrabaho na of course yung main goal mo is to earn for the family. Baka naman this time dahil naka-KSP ka nga sa kanila, baka this time ang pwede mong bigyan ng sobrang tinding tender loving care is yourself. Yes, pwede din. Baka naman ikaw na this time, ikaw naman. Ikaw naman yung may kailangan ng ikaw naman magpatayo ng sarili mong bahay. Ikaw naman yung, paralin mo yung sarili mo, wag yung mga pamangkin mo, di ba? Ibig sabihin, baka ikaw, sino pa bang ibang pwedeng magbigay nito, di ba? Lahat naman tayo, sabi nga natin, lahat tayo selfish, lahat tayo gusto natin pansariling kapakanan. Di ba? May mga selfless, oo, pero babalik din sa, syempre kailangan ko rin mag-survive. At ikaw, para mag-survive, malagpasan mo itong kalungkutan na ito, edi sarili mo naman yung ipamper mo. 'Di ba? Kaya ka din siguro napagod kasi puro ka others. That's nothing wrong with it, ha. Kaya lang, may ganyan, may saturation point. May ganyan na parang, pagod. 'Di ba? Naging transformer ka. Oo, correct. Nakakapagod ako naman. Ako ginagawa ko ganyan pag parang feeling ko puro ibang tao yung inisip ko. Talagang mag-online shopping ako. Deserve ko to. Kahit meron ako nito, bibili ko nito, 'di ba? Or something. Kasi gusto ko ako naman. Correct. Kasi uulitin din natin, 'di ba? Lagi po naming sinasabi ito sa aming podcast. You cannot give what you don't have. Kung ikaw sa puso mo wala ka nang nararamdaman ng pagmamahal, baka tumutulong ka nga sa magulang at mga kapatid mo pero may halo ng galit. And later on, dahil may galit, isusumbat mo sa kanila. Correct. Yan. At ayaw natin mangyari. Ayaw natin mangyari yun kasi in the first place, hindi ka ganong tao. Ang goal mo is to help them. You're very selfless. So that's one way that you can consider, di ba? Reward yourself. Yes. Love yourself more. Or love yourself this time. True. Indulge. Diba? Ikaw naman, kumain ng ice cream. Correct. Isang buong galon. O kaya, yung kay mamang, correct. Hindi, ako naman, mamang, diabetes naman siya. Isang ref sa 7-Eleven. Pwede. Kabahala. Basta indulge. Comfort yourself, diba? Kung ano man yung pwedeng magpa-happy sa'yo, gawin mo yun. Kidoki, salamat sa iyo, Tony, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mo i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at hiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po ang inyong kumikinangina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.